Hello Aquarius! Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa Aquarius. Kunin nyo lang kung ano yung nag-resonate sa inyo at itapon nyo ang hindi. Medyo maingay, pasensya na po. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring yung susunod na upload, makarelate tayo. Pero definitely, meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito ngayon at meron at meron tayong mapupulot dito, lalo na yung oracle card sa dulo. Okay, bakit pera din? Career, pera, restraining yourself na hanapin ng isang bagay na tingin mo para siyang confused to. Hanapin ng isang bagay na magpapaligaya or hindi not necessarily emotionally satisfied may pwede din kasi na thirst for career growth, thirst for learning, at hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Pwedeng fresh grad ka, gusto mong maging freelancer, gusto mong magsimula sa isang career, pero hindi yun yung course na tinapos mo, or hindi ka sure kung paano uumpisahan yung career path na yun. Pwede nasa med school ka pero gusto mong maging marketing director, pwedeng ganon, or baliktad, marketing director ka, gusto mo mag-med, hindi ka sure kung paano mo umpisahan yon at walang aksyon o hindi mo alam talaga kung paano mag-umpisa. Self-restraint, ano yung mga pagkakataon na naisip mong simulan, let's say mag-MA, pwede din na gusto mo mag-MA, merong desire sa isip mo na mag-aral muli, pero for some reason hindi mo matalunan, no? Hindi mo masimulan. Pwede din na matagal ka na dyan sa trabaho mo at parang feeling mo stagnant ka na. Pwedeng health worker, hindi mo nakukuha yung sahod na tingin mong deserve mo. Hindi ko pa nakikita yung pagod dito, pero definitely merong may kontrata pa na hindi mo maalis, hindi ka makaalis. So pati ikaw mismo ay pinipigilan mo yung sarili mo na mag-take a leap of faith kasi for the longest time health worker ka na. Ito lang yung iniisip mo, ito lang yung alam ko, ito yung nakasanayan ko, so parang pointless na mag-shift ako, or kung mag-shift man ako, saan ako mag-uumpisa? Kailangan ko bang mag-aral ulit? Kailangan ko ba ng training? Kailangan ko bang bumili ng digital course? Kailangan ko ba na mag-MA? Kailangan ba mag-MBA? Yung gano'n na merong maaaring confusion. Pero definitely, yung inaasahan mo na magiging buhay mo at this point in time, let's say 28, 29, 30 ka na, at yung perception mo ng 30 years old, life well lived na. You're just, yung buhay, slow na yung life mo with your dog, yung ganon, o kaya meron ka ng pamilya, meron ka ng sariling bahay. Yun yung maaaring deeply held notion mo of what 30 looks like. Pero ngayon 30 ka na at wala ka pa dun. Feeling mo feeling mo may kailangan kang gawin, like mag-aral para makuha mo yung desire na yun for that a life well lived. Aquarius pa naman din, very visionary. I mean, marami kang naiisip. Madalas kang nakakaisip ng mga bagay para magbago or let's say mag-business, mag-venture into something. Visionary, very visionary kayong mga Aquarius, at madalas kayo mag-leap from one thing to another. Pwedeng career to another. Tapos siguro ngayon iniisip mo, halimbawa health worker ka, tapos gusto mo mag-shift ng career, iniisip mo mag-aaral ba ako? Tapos iniisip mo din na parang eto na naman ako mag-shift, may naisip na naman akong bago, gagawin ko na naman, tapos wala na naman mangyayari. Ano bang gagawin kong next? So parang ikaw siguro pwedeng running out of finances na, parang shit, kung mag-aaral ako, kailangan ko mag-invest ng ganitong amount. Kung mag-business ako, kung magiging entrepreneur ako, mag-shift ako ng career, kailangan ko mag-invest sa sarili ko, mag-invest ng certain amount. Pero wala akong ipon para gawin yon. Ano ba, magsasave na lang ba ako ng EF ko? Ano bang gagawin ko? Essentially, merong takot kung ano man. Dahil takot ka mag-take ng leap of faith dun sa isang bagay na tingin mo panibagong vision na naman,
na maaaring walang kahinatan, ikaw na mismo nire-restrain mo yung sarili mo na gawin yun kasi alam mo yun, not necessarily pinanghihinaan ka ng loob pero more of parang Aquarius, ayan ka na naman, gagawa ka na naman ng plano, tapos halfway through makakaisip ka ng ibang plano, ano nang gagawin mo, yung ganun. So parang medyo napapaisip ka, ano yung pipiliin ko. Pero mukhang with the lovers here, meron ka nang pipiliin. Pwede din yung iba sa inyo dahil may lovers dito. Pwede din na yung relasyon na meron ko ngayon, pwedeng long-term partnership, pwedeng Capricorn ng iyong karelasyon, pwede din na Libra, Aquarius, fellow Aquarius, o Gemini. Yung relasyon na meron ka ngayon ay hindi na siya yung desired outcome. Siguro meron kang expectation, may vision ka of this partnership, pero hindi siya nag-turn out in a way na gusto mo. Pwede din na akala mo siya na yung perfect match mo, pero hindi naging successful. Pwede din na meron kang inaay na tao, pero napanghihinaan ka ng loob na lumapit, at parang feeling mo out of your league mo siya. Ano ibig sabihin ng out of your league? Pero masyado siyang mataas para sa'yo, hindi ka papatulan, at nire-restrain mo yung sarili mo na gumawa ng action, mag-send ng message dun sa tao na yun, simply because feeling mo so inferior ka than him or her, at hindi kanya talaga papatulan at all. Masyado siyang dominant, masyadong strong yung personality niya, at while nagkakaintindihan kayo intellectually, meron mga bagay na magkaiba talaga kayo ng trip in life. Pwede din na dami mong conflict dito Anong bumabagabag sa'yo, napapaaway? Yung iba sa inyo, pwedeng yung partner nyo nag-aaway na kayo sa pera. Hindi na balanse ang gastusin sa bahay, tas eto ka, gusto mo pa mag-aral or gusto mo pa mag-pursue ng ibang bagay na tingin mo ay gusto yung dapat sa'yong i-pursue. Look full in reverse. Ingat ka magpadalos-dalos kasi mukhang excited ka na naman sa isang bagay. Hindi ko sasabi na mali yung kung ano yung vision mo ngayon. Pero mukhang excited ka tumalon towards isang bagay pero wala pang solid plan, o alam mo, tatalon ka lang, pikit mata kang tatalon. Pero which could be a good thing din. Pero may isasakripisyo kang mga bagay. Pwedeng magtatrabaho ka overseas, pero iuutang mo yung placement fee, yung ganun. Merong isasakripisyong bagay na hindi totally sa'yo. Pwede mangungutang ka para gawin mo yung isang bagay na yun, at yun, dead end na. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Merong failure, pwedeng takot sa rejection. Pwede ding may isang tao kang gustong i-pursue, at itong tao na to ay very maraming babae sa paligid mo. I mean, hindi ko sinasabi na babaero ka kung lalaki ka man. Maraming babae in a sense na itong mga taong to yung very influential, people you admire na influential sa magiging desisyon mo. Merong isang tao dito na very dominant. Hindi ko alam kung kapatid mo to, nanay mo, fire sign siya, Aries, Leo, Sagittarius, at merong isa dito na pwedeng ikaw, Libra, Aquarius, Gemini, o pwede ding isang older female figure sa buhay mo na very cold-hearted B. Cold-hearted, very prangha na tao. Pwedeng ito yung tao na gusto mong ligawan, gusto mong mag-move towards, gusto mong i-pursue. Pwede ding thought to, idea, na grand idea, grand plan, vision of a new idea na naisip mo at gusto mong i-pursue, gusto mong piliin, meron kang pipiliin. Yun nga lang sa pagpili mo na yun, it's either pikit mata, tatalon ka, kahit takot na takot ka,
Pero meron kang isasakripisyo, may kapalit siya na hindi basta-basta yung kapalit. May decision na na mangyayari. Pwedeng yun nga, mag-invest ka ng malaki, mangungutang ganon, para lang magawa mo yung long dream. Magaling ka mag-pitch, ipipitch mo siya sa mga tao. Tapos, mag-uumbinsi ka ng mga tao para i-buy yung idea mo. And, yun, hindi ko alam kung yun yung magiging dahilan ng away or matatalo ka sa pitch. Sobrang sold ka dun sa idea mo. Idea na yun. Tingnan mo, dami mong 5. Mental torture, argument. Tingnan mo yung mga kabayo. Nakatali sila. Bound sila sa isa't isa. So, maaaring may soul contract. Let's say, meron kang gustong i-pursue na tao, no? Pero, kasal ka pa. Pwedeng ganon. Siguro yung iba sa inyo makaka-relate doon or isa lang sa inyo. Let's say kung trabaho naman, 2 months ka pa lang, may contract ka na 6 months, pero gusto mo na mag-resign. Hindi ka makagalaw. Gusto mong, may gusto kang i-pursue na bagay. Let's say, aral man to, whatever. Kasi hindi na okay yung sitwasyon mo ngayon. Hindi ka na okay financially. Kung career-wise sa trabaho, hindi na okay yung pinapasahod sa'yo. At kailangan mo nang mag-move on to something bigger. Pero, bound ka by a certain contract. Pwedeng soul contract, yun nga, kasal. Pwedeng literal na contract kasi nakapirma ka, may bond ka. Hindi ka makaalis. So, bawat action na gagawin mo moving forward ay, parang butterfly effect. Magdodomino siya at maaaring conflict ang kahihinatnan nun. Kung ano man yung gusto mong i-pursue, ingat ka kasi lalo na kung mangungutang ka for that, ingat ka kasi itong dalawang to, failure siya. Pwedeng may risk na mabaon ka sa utang kasi hindi mo siya mababayaran. Matatalo ka dun sa pitch, let's say, yun nga, bagong career, bagong work, or bagong pag-aaral, hindi mo siya tatapusin. Mababurn out ka. Tapos, yun, may utang ka. Pwede din na i-withdraw mo yung 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 insurance mo, yung full mo. Nag-invest ka na pero talo kasi down ng market ngayon. So, ipo-pull out mo siya kasi wala nang natira sa'yo. Pero, burado na yung mga malaki yung kaltas sa pag-pull out mo early on kasi hindi siya magsasucceed. Meron kang makakaalitan na pwedeng tatay mo. Siya parang labanan of intellect, labanan of ideas. Tao na pwedeng mas matanda sa'yo, mas matalino sa'yo, boss mo, pwedeng ganyan. Makakaalitan mo siya. May argument na mangyayari between the two of you. Pwedeng as a result of that, meron kang gagawing bagay na hindi masyadong pag-iisipan ng mabuti. Ten of Swords. Meron kang, itong tao na to na my way or the highway, pwedeng boss mo to, babae na outspoken. My way or the highway, alam niya yung gusto niya in life, pwedeng partner mo yan. Pwedeng siya yung pag-aawayan mo nung tatay mo, pag-aawayan mo ng kuya mo, pwede din na ate mo yan, tapos siya yung magiging dahilan, sister-in-law, pwedeng ganun, magiging dahilan ng pag-aaway or argument with this person. Pwede din asawa yan ng boss mo pala to, asawa niya yan, or magkakampi sila sa workplace, I don't know. Pero mo na yan, isasarado mo na siya.
i-lay down mo na yung burden. Aalisin mo na siya sa utak mo. Pero ang napipick up ko na energy, more of tatakasan mo siya. I'm not really sure about that, pero tatakasan mo siya. Kasi tingnan mo yung mata niya, oh. Meron siyang gustong something, pero part of her, hindi niya maabot yun. Gusto niya mag-regroup, gusto niya mag-aral, gusto niya mag-send ng message to someone, pero restricted siya for some reason. Pwedeng bound by a certain contract. Pwede din na ayaw siyang palayain ng isang tao sa office. Pero essentially, meron siyang pipiliin ka. It's either tao, trabaho, bagong racket, whatever. At maaaring may chance na tumalon na lang pero hindi mo pag-iisipan. Parang, oh shit, bahala na si Batman. Ganon ang iniisip mo. Ingat ka na dumating sa point na ganon kasi maaaring hindi yun mag-bring ng success, failure, away, rejection, at mental conflict ang idudulot sa'yo. Huwag masyadong magpadalos-dalos. Kunin natin yung mensahe sa'yo ni Universe. Para kang si bahala na si Batman. Ayoko na dito. Ganun. Oh, perfect. Get untangled. Maaaring stuck ka sa isang sitwasyon at para i-unstuck mo yung sarili mo dun sa contract na yun, gagawa ka ng isang bagay para tabunan ba? Alam mo yun, yung may problema ka na pero para isolve yung problema mo, gagawa ka ng bagong problema. Iwas ka dun. Kung hindi mo mahanap yung, you have to get out of that. Pero hindi mo, one tiny step at a time lang. Hindi mo kinakailangan na hanapin yung joy and nice garden and 10 million of whatever, taya ka sa loto, ganyan. Or magbebenta ka ng laman para lang makalaya ka sa sitwasyon. Hindi kailangan ganun ka-big or drastic ang itatalon mo. Kasi ito, alam mo, ito full card. Yung isang deck ko nito, sa Little Mermaid, si Ariel ang kwento yung sa Tarot of the Divine. Si Ariel, 'di ba, tinrade niya yung sacred na yung boses niya para sa paa kasi gusto niyang sumunod sa isang lalaki. Ngayon, yung lalaki pala na yun, ikakasal. Yun ang kwento ng Little Mermaid. Tapos, ang deal sa kanya ni Ursula, kapag hindi ka inibig pabalik ng lalaki, magiging sea foam ka. Anong totoong kwento ng Little Mermaid? Yun, naging sea foam siya. Kasi nagpadalos-dalos siya. Yun ang meaning nitong card na to in reverse. Pag nagpadalos-dalos sa parang, bahala na si Batman, ayoko dito. So, gagawa ka ng isang bagay para tabunan yung problema na dinaranas mo. So, ngayon, ingat ka na magpadalos-dalos kasi bukod sa baka maging sea foam ka, maaaring at risk ka gumawa ng isang desisyon na magpakapagpalaya sa'yo, oo, pero maaaring maging may consequence siya na hindi mo kayang panindigan in the future. Ngayon, ang mensahe sa universe, hindi mo kailangan ng grand plan para isolve yung mga issues mo ngayon. Just get into relief. Relief lang, one step at a time, para lang mapalaya muna. And then, kung ano yung relief na yon, yung minimum action na yon, dun mo, minimum thing to do, dun ka unti-unti magponto. Halimbawa, gusto mo mag-aral, unti-unti pag-ipunan mo, unti-unti research mo saan may scholarships. Hindi ka grand plan, which is uutang ng let's say 1 million para makapag-aral ka agad. I hope I'm making sense, pero yun yung mensahe nito. Kailangan mo umalis sa isang problema, pero hindi mo kailangan ng malakihan agad na aksyon para gumawa nun. If you can't go to joy, just get into a relief moment. One step at a time, one action at a time. So, iwan ko na yun dun, Aquarius, at sana makita ko kayo ulit. Like, share, and subscribe lamang po. And see you next time. Ako po si A. See you soon. Bye-bye!